ang pasasalamat ko sa lahat po ng patuloy na tumatangkilik at walang sawang sumusubaybay sa atin pong mga kwento. Tuwing katapusan po ay pipili ako ng mga mananalo sa pamamagitan ng electronic draw sa comment section. Mamimigay po ako ng mga cash prizes at t-shirts. Kaya patuloy nyo lang po subaybayan ang ating mga kwento. Huwag po kalimutan mag-comment, paki-share na rin po at mag-iwan ng like. Maraming salamat po. Ako nga po pala si Miguel. Isa rin po akong OFW at kasalukuyan pa rin nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Itong ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay mula po sa aking tiyahin. Bali pinsan po siya ng nanay ko. Siya po ay si Tia Silvia. Ito ay personal niyang karanasan at totoo pong nangyari na may 3 dekada na mahigit ang nakalipas. Si Tia Silvia, tulad ni nanay, ay pinanganak din sa probinsya. Kaya pareho nilang naranasan ang hirap ng buhay doon sa kanila. At dahil sa hirap ng kanilang pamumuhay, kung kaya sa mura pa lang nilang edad ay nasasapak na sila sa iba't ibang uri ng gawain. Mga bata pa lang ay naasahan na sila sa mga gawaing bahay at ganon din sa bukid. Kaya karamihan ng mga taga roon sa kanila noon ay hindi nakapagtatapos ng kanilang mga pag-aaral dahil natutuon ang kanilang panahon at atensyon sa pagtulong sa kanilang mga magulang. At karamihan din po ng mga taga sa kanila ay sinisikap na makapagpamaynila para makapagtrabaho at kumita ng pera. Pero dahil sa mga hindi nakatapos ng pag-aaral, kung kaya kadalasan ay pagiging kasambahay ang malimit nilang mapasukan, lalong-lalo na ng mga kababaihan. Nang umidad si Tia Silvia ng 16, ay nagkaroon siya ng pagkakataong makaalis sa kanila upang makapangamuhan at makapagtrabaho. Yun nga lang ay hindi sa Maynila, kundi sa isa ring probinsya. Ngunit malayo mula sa kanila, tawid dagat din ito. Ito ay dahil sa tulong ng kanyang kaibigan. Nagtatrabaho kasi yung kaibigan niya sa isang mag-anak na may sinasabi sa buhay doon at nangangailangan umano ng kasambahay yung kakilala ng kanyang amo. Sa kagustuhang makapagtrabaho at kumita ng pera para makatulong sa kanyang pamilya, ay hindi na pinalampas pa ni Tia Silvia yung magandang oportunidad na iyon. Kinausap niya kaagad ang kanyang mga magulang at pumayag naman ang mga ito. Pero may isa pang naging problema. Wala siyang pangpamasahe. Pero sabi ng kanyang kaibigan, ibabalik naman daw yung pera ang magiging amo ni Tia Silvia. Kung kaya nangutang pa sila sa kanilang mga kamag-anak para lang mabuo yung halaga ng pera na kanyang kailangan upang mayroon siyang may pangpamasahe. Yun yung unang pagkakataon na mahihiwalay si Tia Silvia sa kanila. Kaya malungkot siya. Pero nilakasan na lamang niya ang kanyang loob pagkat kailangan niya talagang gawin iyon. Alang-alang na rin sa mga mahal niya sa buhay. Naaawa na rin kasi siya sa kanyang mga magulang na noong mga panahong iyon ay medyo may edad na. At naaawa din siya sa kanyang mga kapatid. Nanganganib kasi na hindi rin makapagpatuloy sa pag-aaral ang mga ito. At ayaw niyang mangyari yan dahil ayaw niyang matulad sa kanya ang kanyang mga kapatid. Ilang araw din ang itinagal ng kanilang biyahe at hindi maganda ang kanyang naging pakiramdam pagkat hindi siya sanay. Nahilo siya sa biyahe at ilang beses pa nga nagsuka. Kaya doon pa lang ay matinding hirap na kaagad ang naranasan niya.
Nang marating na nilang magkaibigan yung bayan kung saan sila magtatrabaho, ay hinatid na muna siya nito sa kanyang magiging amo. Bali magkalayo kasi sila ng papasukan. Ang unang bumungad kay Latia ay yung babae na nasa 40 na ang edad. Matipid itong magsalita at medyo may pagkamataray. Nang maipakilala na siya ng kaibigan sa kanyang mga magiging amo, ay umalis na rin kaagad ito. Dahil inaasahan na rin daw kasi siya ng kanyang amo at siguradong marami na naghihintay na gawain para sa kanya. Nang makaalis ng kanyang kaibigan, ay pinaliwanag mabuti sa kanya ng babae yung mga dapat at hindi dapat niyang gawin habang naroon siya sa kanilang pamamahay. At dahil sa iyon, ang una niyang pangangamuhan, kung kaya hindi naman siya nagtaka at nagduda sa mga sinasabi sa kanya ng babae. Naisip niyang marahil ay ganun talaga. Maraming bawal kapag namamasukan ka sa ibang bahay. Ngunit bigla siyang kinabahan nang ilibot na siya ng babae at ipakita sa kanya ang kabuuan ng bahay. Dahil nakakatakot ang itsura nito. Malaki iyon, ngunit may kalumaan na. Nang pagkakayari ay sadyang panahon pa yata ng Kastila. O kaya gawa pa sa kahoy ang karamihang ginamit na materyales. At may mga bahagi ng bahay na tila ba inalisan ng dingding, na natira na lamang doon yung mga pamakuan. At marami ring bahagi ng bahay ang madilim. Ngunit ang mas ikinatakot niya ay nang dalhin siya at ipakita sa kanya ng babae yung morgue, na mayroon pa mga katawang naroon at hindi pa tapos imbalsamuhin. Iyon pala ang negosyo ng mga ito. Sila pala nag-iisang punerarya sa bayan na iyon, kung kaya kilala ang kanilang pamilya. Maya-maya ay may bumabang isang lalaki. May kataasan nito at matipuno ang kanyang pangangatawan. Pinakilala siya ng babae sa lalaki at nagtanong naman yung lalaki doon sa babae kung naipaliwanag na pa raw nitong lahat na mga dapat at hindi dapat gawin ni Tia Silvia. Tumango naman yung babae at sinabing malapit na rin silang matapos. Pero dahil sa masama ang kanyang pakiramdam, bunga ng mahaba nila naging pagbiyahe, ay pinayagan naman siya ng babae na magpahinga na lang muna at bukas na lang mag-umpisa. At nang matapos na nga sila, ay dinala na siya ng babae sa kanyang magiging kwarto upang makapagpahinga. Na matapos siyang mailapag ang dala niyang bag, ay agad na siyang nahiga sa papag. Dahil sa sobrang pagod, ay hindi na niya namalayang nakatulog na pala siya. At nang siya ay magising, pagmulat niya, napansin niyang gabi na. Nagmamadali siyang tumayo at lumabas ng silid. Naalala niya kasing bigla yung bilin ng babae na kumain na lamang siya ng kanya, ngunit dapat maaga pa. Dahil ayaw nilang may gumagala-gala pa at naglalakad sa bahay pagsapit ng 8:30. Paglabas niya ng pinto ay nagmamadali niyang tinungo yung kusina. Kinabahan siya pagkat baka lampas na siya sa oras. Wala pa naman siyang relo. Ngunit bigla siyang napahiyaw nang di niya kagad napansin na naroon na pala yung babae sa may pasilyo at muntik na niya itong mabangga. Medyo may kadiliman kasi kung kaya hindi niya ito nakita. Sinabihan siya nito na mayroon pa siyang mahigit 1 oras kung kaya walang dahilan para magmadali. Na tila ba nahulaan kaagad nito kung saan ang kanyang punta at kung ano ang pakay niya. Humingi naman siya ng paumanhin sa muntikan niyang pagkabangga dito. Hindi naman kumibo
si Manang Sita at tiningnan lamang siya at dumiretso na ito sa paglakad. Kumuha si Tia Silvia ng pagkain at bumalik na sa kanyang kwarto. Yung kasi ang bilin sa kanya ni Manang Sita na doon siya sa kanyang silid dapat na kumain. Nung naroon na siya sa kanyang silid habang kumakain, ay doon na siya medyo napaisip. Nasabi niya sa kanyang sarili na napakaabala talagang siguro ng buong mag-anak nila kung kaya wala silang panahon na kumain na magkakasabay. Nang matapos siyang kumain, ay nagpasya siya na bukas na lang dalhin sa kusina ang kanyang pinagkainan. Dahil baka abutan na raw siya ng takdang oras sa labas ng kanyang silid at ayaw niyang mapagalitan sa unang araw niya dun sa bahay. Pero maya-maya ay bigla siya nakarinig ng mga malalakas na pag-alulong ng mga aso. At medyo nagtaka siya at nanibago dahil ang lalaki ng boses ng mga iyon. Hindi tulad ng mga naririnig niyang tunog ng mga aso doon sa kanila. Nasabi pa niya, parang ang lalaki yata ng mga aso sa lugar na iyon. At nang natutulog na siya, may mga pagkakataong siya ay nagigising dahil sa mga pag-alulong ng mga aso. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Iyon yung unang araw ng kanyang pagtatrabaho dun sa bahay. Pero kumuha na muna siya ng pagkain upang makapag-agahan. Pagdating niya sa kusina, ay naabutan niya doon si Manang Sita na nagpiprito ng itlog. At sinabihan siya nitong kumain na pagkat may mga luto na nasa ibabaw ng mesa. At nang kakain na sana siya, ay muling ipinaalaala nito na doon siya dapat kumain sa kanyang kwarto. Masyado kasing nalibang si Tia Silvia at inakalang ayos na kay Aling Sita na doon siya kumain sa kusina. At doon pa lang rin niya naalala yung kanyang mga pinagkainan noong nagdaang gabi na nakalimutan niyang dalhin pagpunta niya sa kusina. Pagkatapos niyang makapag-agahan, ay kanya nang dinalang lahat ng mga pinagkainan doon sa may kusina. Inilapag niyang lahat ng mga iyon doon sa lababo at saka hinugasan. Maya-maya ay dumating na muli si Manang Sita at sinabihan siyang bilisan na ang ginagawa pagkat mayroon siyang iuutos dito. Kaya nagmamadali naman si Tia Silvia. Nang matapos na siya sa paghuhugas, ay pinasunod siya ni Manang Sita. Parang natatandaan na niya kung saan yun patungo. Biglang lumakas yung pagkalabog ng kanyang dibdib. Dahil papunta sila sa morgue. Takot na takot pa naman siya sa mga patay. Kahit nga doon sa kanila, kapag isinasama siya ng kanyang mga magulang sa lamay, ay hindi talaga siya sumisilip man lamang sa nakahiga sa atawan. Hanggang sa itinuro ni Aling Sita sa kanya yung nadaanan nilang balde na mayroon ng lamang tubig na nasa tapat ng gripo. Meron ding map na naroon, tabo at karagdagang basahan. Pinakuwang lahat yun ni Manang Sita sa kanya. At nang papasok na sila sa morgue, ay biglang napahinga ng malalim si Tia Silvia pagkat parang kakapusin siya ng hininga dahil sa sobrang takot. Pagpasok nila ay may mga katawang naroon na natatakpan pa ng puting kumot, na yung ibang mga kumot pa nga ay may bahid ng dugo. Itinuro sa kanya ni Manang Sita yung nais nitong ipagawa at parang hindi niya iyon kayang gawin. Dahil kahit naman lumaki siya sa hirap, ni minsan ay hindi sila pinilit ng kanilang mga magulang na gawin yung mga bagay na ayaw nila at hindi nila kaya. Hindi siya sanay humawak ng dugo. Makakita nga lang noon ay talaga namang takot na siya. Tulad na lamang ng mga dugong nasa may kumot na nakatapon sa mga patay. Pero wala siyang nagawa. Pagkatrabaho niya iyon
at unang araw pa naman niya. Kailangan niyang sumunod sa mga ipinapagawa sa kanya ni Manang Sita. Habang pinupunasan niya iyon, ay pinapaliwanag naman ni Manang Sita kung bakit nagkaroon ng mga dugo doon. Dahil daw iyon sa pag-iimbalsamo. Nawala namang kamalay-malay si Tia Silvia noong mga panahong iyon ukol sa mga sinasabi at ipinapaliwanag ni Manang Sita. Yung nasa may sahig ay medyo nadalian siya pagkat yung map ang kanyang ginamit. Pero yung mga bahid ng dugo na nasa may pader ay obligado talaga siyang punasan ng mga iyon gamit ang basahan. Halos masuka-suka siya dahil doon. Pero pilit niya iyong pinaglabanan. Baka kasi mapansin siya ni Aling Sita at masita pa siya na naisip niyang bagay na bagay dito ang kanyang pangalan. Na habang pinupunasan niya iyon ay nasabi pa niyang grabe pala kapag nag-iimbalsamo dahil nagtitilamsikan pala talaga ang mga dugo. Ang dami niya kasing nilinis na halos mayroon ang buong palibot ng kwarto. At mas lalo pa siyang kinabahan nang iwan siya doon ni Manang Sita pagkat marami pa raw itong aasikasuhin. Wala naman ang nagawa pa si Tia Silvia kundi ang manatili doon at ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Pero di niya maiwasang hindi mapalingon palagi. Pakiramdam niya kasi ay parang babangon yung mga patay. Parang sasabog na ang dibdib niya sa sobrang kaba ng mga oras na iyon. At may pagkakataon pa ngang parang gusto na niyang maiyak. Punong-puno ng kaba ang kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim at mabilis na nilingon niya. Wala siyang nakita. Pero nakita niyang gumalaw yung pinto. Kaya bigla siya napaisip kung sino kaya iyon. Bakit ito nakamasid sa kanya na para bang binabantayan siya. At sa wakas, isang pahid na lang ng basahan at matatapos na rin siya. Kaya pagkapasada niya ng basahan ay nagmamadali na siyang lumabas nang nakakatakot na silid na iyon. Pero laking gulat niya nang muntik na niyang mabangga ang isang bata dahil sa kanyang pagmamadali. Pero nagtaka din talaga si Tia Silvia dahil hindi man lang niya iyon napansin na para bang bigla na lamang iyong sumulpot doon. At dahil doon ay natumba siya at napaupo sa malamig na semento. Tinitigan lang naman siya ng bata at hindi ito umiimik. Maya-maya ay biglang dumating si Manang Sita at sinabing nagkita na pala kayo ni Mika. Mikaela ang tunay niyang pangalan. Pagpapatuloy pa ni Manang Sita. Tinanong siya nito kung kanya na bang natapos ang ipinapagawa nito at kung nagawa raw ba niya iyon ng maayos. Sunod-sunod na tango naman ang itinugon ni Tia Silvia at sinundan pa ng magalang na pagsagot ng opo. Mabuti kung ganon. Tugon sa kanya ni Manang Sita. Pinasunod siya nito at nagpapatulong sa gagawing pagluluto. Habang naglalakad ay pinilinan siyang muli nito ukol sa kondisyon ng mga bata. 3 ang batang kasama nila sa bahay, wika ni Manang Sita kay Tia Silvia. At kakaiba ang kanilang mga kondisyon. Hindi sila tulad ng mga karaniwang bata. Pagpapaliwanag pa nito. Kaya dapat daw na matanda ang mabuti ni Tia Silvia kung anong mga bawal sa kanila dahil maselan ang kanilang kondisyon. Nang nasa kusina na sila ay naroon din yung batang si Mika. Pero mula nang magkita sila nito ni isang salita ay wala siyang narinig mula dito. At medyo nawiwirduhan na siya sa bata pagkat palagi lang itong
nakatingin sa kanya. Pinaghiwa siya ni Manang Sita ng mga gulay na gagamitin nito. At nang matapos na niyang lahat hiwain, ay pinakuha na siya nito ng pagkain at dalhin na raw niya sa kanyang silid at siya'y kumain na. Mananghalian na raw siya ng maaga nang upang sa ganon ay makapagpahinga pa bago ang susunod niyang gagawin. Sinabihan siya nito na pagkatapos niyang makapagpahinga ay bumalik sa kusina at sasabihin daw sa kanya ni Manang Sita kung anong sunod na ipagagawa nito. Parang nadismaya naman si Tia Silvia dahil ang buong akala niya ay kabilang siya sa inihahanda nitong pagkain. Mukhang masarap pa naman, naisip niya. Nasabi pa niya sa kanyang sarili na baka ganun talaga kapag kasambahay. Iba ang pagkain kesa sa mga amo. Pero nung huli ay naisip din niyang ayos lang naman at kanya na lang iyong ipinagkibit balikan. Ang mahalaga ay meron siyang pagkain at hindi siya ginugutom. At natuwa pa nga siya dahil di hamak na mas masarap ang kanyang mga kinakain kumpara sa mga pagkain doon sa kanila. Pagkatapos niyang kumain ay kanya nang inihatid sa kusina ang pinagkainan. Naroon si Manang Sita at tila hinihintay talaga siya. Habang hinuhugasan niya ang kanyang mga pinagkainan ay pinipilinan na siya nito ng sunod niyang gagawin. Inutusan siya nitong linisin yung isang silid doon sa itaas at gayon din yung pinakasala. Dahil may darating daw silang bisita sa kinabukasan. Pagkat araw daw iyon ng pag-aaral ng mga bata. Hindi pala pumapasok sa paaralan ang mga ito. Kinunan lamang nila ang mga bata ng pribadong tagapagturo. At hindi rin sila araw-araw nagkikita ng kanilang guro. 3 beses lang sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos niyang mahugasan ang pinagkainan ay kaagad na siyang tumalima sa iniutos sa kanya ni Manang Sita. Kaya bitbit ang mga kagamitang panglinis ay umakyat na siya sa 2nd palapag. Pero nung papakyat pa lamang siya ay bigla siyang napahinto sa may paanan ng hagdan. Nang makita niya yung 3 bata na naroon sa pinakaitaas na baitang at nakahilera na para bang kanina pa siya hinihintay ng mga ito. At hindi niya nagustuhan yung paraan ng pagtitig ng mga ito sa kanya. Medyo nakaramdam siya ng kaunting kaba, pero nagpatuloy pa rin siya. At sa bawat hakbang niya sa mga baitang ay lumilikha iyon ng nakakakilabot na tunog. Lumaalangit-ngit iyon dahil na rin siguro sa kalumaan. Nagbigay daan naman ang mga bata nang siya ay dumaan, pero hindi talaga sila umiimik. At napapansin niyang nakatitig lamang ang mga ito sa kanya. At lalo pa siyang kinabahan nang umisi ang mga ito ng makahulugan na para bang may masama silang binabalak, na para bang sinasabi ng mga ito na humanda siya at mayroong mangyayaring masama sa kanya. Kaya nang nag-uumpisa na siya maglinis ay palagi niyang nililingon ang mga ito na nakatayo sa kanyang likuran at talaga namang tinititigan pa rin siya. At kahit saan siya magpunta ay sinusundan siya ng mga ito. At habang winawalisan niya yung ilalim ng mahabang upuan ay napansin niyang parang mayroon ding tumuwat sa may gawin niyang likuran na tila ba ginaya yung kanyang posisyon. Kaya kanya itong mabilis na nilingon. Pero laking gulat niya nang isang aso ang nakita niya at akmang sasakmali na siya. Pero biglang dumating yung matipunong lalaki na nakita niya nang siya'y dumating sa bahay na yon. At sa isang malakas na tinig nito
ay biglang tumigil yung aso at nagmamadaling umalis. Humingi sa kanya ng paumanin yung lalaki at sinabing nanibago lang marahil ang alaga nila. Pagkat nun lang daw siya nito nakita at hindi rin daw kasi sanay na may ibang tao na naroon sa kanilang bahay. Hindi nakapagsalita si Tia Silvia pagkat nabigla talaga siya sa nangyari at nanginginig pa rin siya sa matinding takot. Sinabihan siya ng lalaki na kanya nang ipagpatuloy ang ginagawa at bilisan nang upang sa ganon ay makapagpahinga na siya. Iyon na raw ang huli niyang trabaho para sa araw na yon. At tumalikod na ito sa kanya na iniwan na siya doon sa may sala. Nung hapon, habang nasa kwarto siya, ay napansin niyang umalis yung sasakyan. At makalipas ang ilang oras, ay bumalik na ito. At may ibinaba silang katawan na natatabunan ng puting kumot. May patay na naman, naisip niya. May bangkay na naman silang timbal sa muwi. Kinagabihan, nang nakahiga na siya at nagpapaantok na, ay narinig na naman niya yung pag-alulong ng mga aso. Kung kaya, kinilabutan na naman siya. Nasabi pa nga niya sa kanyang sarili kung bakit naman hindi sinasaway ng kanyang mga amo kung alaga nilang mga aso. Sa probinsya kasi nila ay kaagad na sinasaway ang mga aso kapag umaalulong, pagkat hindi maganda ang ibig ipahiwati ng pag-alulong ng mga ito. Sa inis niya ay kanya na lamang isiniksik ang sarili sa pinakasulok ng higaan na maluktot siya at nagtalokbong ng kumot. Pero patuloy pa rin niyang naririnig yung mga pag-alulong ng mga aso pagkat malakas iyon. Hanggang sa may naramdaman siyang mga yabag na dahan-dahan naglalakad sa may pasilyo sa labas ng kanyang kwarto. Kaya bigla siyang napatingin sa may gawing pinto ng kanyang silid at natigilan. Tumutunog pa yung sahig sa tuwing naririnig niya yung mga yabag. Hanggang sa bigla na lang may tumakbo at yung mga yabag ay napalitan ng tila tunog ng isang aso na tumatakbo. Pagkat pumili ka ng tunog yung mga puko noon, maya-maya pa ay bigla na yung nawala. At nanumbalik na ang katahimikan. Nawala na rin at natigil yung pag-alulong ng mga aso. Pero naisip niya parang hindi yata siya tatagal sa bahay na yon. Nang sumunod na araw, matapos niyang makapag-agahan, ay inutusan siyang muli ni Manang Sita na linisin yung silid ng morgue pagkat nagkalat na naman doon yung mga dugo. May inimbalsa mo daw kasi sila Kuya Manuel nung nagdaang gabi. Yun yung pangalan ng matipunong lalaki na sa palagay ni Tia ay siyang ama ng mga bata. At abot-abot na naman ang kaba sa kanyang dibdib nang malaman niya mula kay Manang Sita na maglilinis na naman siya ng mga dugo doon sa morgue. Bitbit ang mga kagamitan sa paglilinis ay panay ang pagbuntong hininga ni Tia Silvia at makailang ulit niyang nasabi sa kanyang sarili na kung hindi lamang dahil sa kanyang pamilya ay hindi niya talaga gagawin ang mga bagay na iyon, pagkat mahina talagang loob niya pagdating sa dugo at mga patay. Pero dahil sa kailangan nga, kung kaya napipilitan siyang gawin ang mga bagay na iyon. Nang nagsisimula na siyang tanggalin yung mga dugong nagkalat sa sahig, ay bigla na lang siyang nagulat at napasigaw nang bigla na lang lumaylay ang kamay ng isang patay. At mabilis siyang napatingin doon nang hindi sinasadya dahil sa instingto ng kanyang katawan. At dahil sa paglaylay ng isang kamay ng bangkay, kung kaya nalilis yung nakatapon ditong kumot, kung kaya naman nakita niya
ang gawing itaas ng katawan nito. Mabilis naman niyang binawi ang pagkakatitig doon pero nakita niya yung malaking sugat nun sa leeg. At mayroon din itong hiwa sa dibdib. At parang may mga malalalim na kagat sa braso. Naisip niyang marahil yung sugat na iyon sa leeg ang siyang ikinamatay nito. At ganun pala kapag inimbalsa mo, inihiwaan sa dibdib, sabi pa niya. Pero dahil sa takot na nararamdaman, ay minadali na niya ang ginagawa. At pinakaiwas-iwasan niya talagang mapatingin muli doon sa bangkay. Pagkahapon ng araw na yon, ay dumating na yung guro ng mga bata. At dahil sa wala namang iniutos sa kanya si Manang Sita, kung kaya naroon siya malapit sa may hagdan at pinagmamasdan yung ginagawa nilang pag-aaral. Bigla niyang naalala yung mga panahon pumapasok pa siya sa paaralan. At bigla siyang nanghinayang dahil kahit elementarya ay hindi man lamang siya nakatapos. Maya-maya ay bigla na lamang nagkagulo. Kung kaya natigil yung pagmumuni-muni niya, nakita na lang niya nagwawala na yung dalawa sa mga bata at pinipigilan sila ng kanilang guro. Nagmamadali namang bumaba si Sylvia at kanyang tinawag si Manang Sita. Pagbalik nila sa itaas ay hindi pa rin napapakalma ng guro yung dalawang bata at kanya pa rin silang sinusubukang pigilan. Natigil lang ang pagwawala ng mga ito nang dumating na si Manang Sita kasama ko, na siya na mismo ang umawat sa kanila. Nakita ni Sylvia na marahang hinawakan ni Manang Sita yung guro sa kamay at inayang pumasok sa isang silid. Doon ay naririnig niya ang boses ni Manang Sita na masinsinan nitong kinakausap yung guro. Makara ng ilang sandali ay nakita niyang lumabas na yung dalawa mula sa silid. At nagpasya si Manang Sita na ipagpaliban na lang muna ang kanilang ginagawang pag-aaral. Inutusan ni Manang Sita si Tia Sylvia na samahan pababa yung guro. Inihatid naman ito ni Tia hanggang sa gate. Pero noong habang naglalakad pa lamang sila nung guro papunta sa gate, ay nalaman ni Tia Sylvia na dahil lang pala sa cellphone ang pinagmulan ng kaguluhan. Nasilaw daw yung dalawang bata nang subukan niyang kunan ng larawan ang mga ito habang gumagawa. Hindi naman daw niya kasi akalaing sensitibo din pala ang mga ito pagdating sa artipisyal na liwanag na nagmumula sa mga kasangkapan tulad ng cellphone. Ang buong akala daw niya ay sa liwanag lamang na nagmumula sa araw na apekto ng mga ito. May kakaiba daw kasing medical na kondisyon ang mga bata na bihira lamang matagpuan sa mga tao. Maliit na porsyento lang umano sa buong mundo ang nakararanas ng ganong kondisyon na katulad sa kanila. Pero na mag-isa na lamang si Tia Sylvia ay paulit-ulit niyang inalala yung mga nangyari, pagkat napakabayolente ng mga naging reaksyon ng dalawang bata. Para nga silang hindi mga bata kung magalit, para silang mga papatay na kung kanya pang iisipin ay para bang mas masaul pa sila sa mga mababangis na ayaw. At nakita pa niya yung mga mata nilang nanlilisi na purong puti at nawala yung itim sa mga iyon. Hindi tuloy niya maiwasang hindi makapag-isip ng masama dahil sa kanyang mga nasasaksiyan at nararamdaman sa bahay ng kanyang mga amo. At naisip din niya kung bakit kinailangan pang ipaiwan yung cellphone ng guro. Nang mga pasado 6:00 ay naisipan na niyang lumabas ng kanyang silid at nagtungo sa kusina si Tia Sylvia upang kumuha na ng kanyang makakain para sa hapunan. Ngunit nagulat siya nang makitang marami ang naroon
Nakapalibot sila sa may mesa at kumakain. Bigla siyang kinabahan, lalo na nang mapatingin ng mga ito sa kanyang pagdating. Bali 7 pala silang lahat na nakatira sa bahay. Bukod sa mga bata, kay Manang Sita, at doon sa matipunong lalaki na si Manuel, ay mayroon pa pala silang kasama na isang magandang babae na inakala pa nga ni Tia Silvia noon na siyang asawa ng lalaki at ina ng mga bata. Pero nakababatang kapatid pala ito ni Manuel. At mayroon pa silang kasama na isang matandang lalaki na siya namang nagmamaneho ng karo. Magkakamag-anak silang lahat. Sa hiya ni Tia ay napayuko siya. Tinanong naman siya ni Manang Sita kung anong kanyang kailangan at kung bakit siya naroon. Sinabi naman niyang kukuha lang siya ng kanyang pagkain. Itinuro naman ni Manang Sita kung saan naroon yung kanyang pagkain. Pagkatapos niyang kumuha, ay nagpaalam na siya sa kanila. Na napansin niyang halos hindi iniaalis ng mga ito ang pagkakatitig sa kanya. At bago siya tuluyang umalis, ay parang may napansin siyang kakaiba sa mangkok na nasa harapan ng babae. Mayroon siyang nasulyapan na para talaga yung daliri at mayroon pang mata. Kaya sa takot niya ay nagmamadali na siyang lumisan. Pagpasok niya sa kanyang silid ay muli niyang naalala ang mga napag-usapan nila ni Manang Sita at nalaman niyang nagsisinungaling ito. Hindi naman pala totoo na hindi sila magkakasabay na kumain. Inala niya ay ayaw lang talaga siyang makasabay ng mga ito pagkat iba pala ang kanilang pagkain. Bigla siyang kinilabutan pagkat malinaw na sa kanya na hindi karaniwang tao ang mga kasama niya sa bahay, kundi mga aswang. Pero naisip din niya na kung aswang ang mga ito, ay bakit buhay pa rin siya noong mga oras na iyon? Bakit hindi siya kinain ng mga ito? Dahil sa mga naisip niyang iyon, ay hindi na siya lumabas ng kanyang silid nung gabing iyon. Kahit nga dalhin sa kusina yung kanyang mga pinagkainan, ay hindi na niya ginawa. At makalipas ang ilang oras, ay nagsimula na namang umalulong yung mga aso. Pero sa pagkakataon na yon, sa halip na sumiksik sa sulok at magtalukbong ng kumot, ay mas pinili niyang tumayo at mag-obserba. Dahan-dahan siyang lumapit sa may bintana at pasimpleng sumilip doon. At may nakita siyang isang malaking aso na may nilalantakan para itong mauubusan sa paraan ng pagkain, na sinisimot talaga lahat ng laman na nakakapit doon sa malaking buto. At napansin niyang sariwa iyon pagkat may mga dugo pa. At hindi lang iisang aso ang kanyang nakita, pagkat pagtingala niya ay may nakita pa siyang isa na nasa may bubungan at mayroon ding nilalantakan. Na nagtaka siya kung paano iyong nakakyat doon. Ang bigla na lang iyong lumingon, kung kaya mabilis siyang nagtago sa may gilid ng bintana at dahan-dahan niyang hinila ang kortina noon. Buong gabi ay wala siyang ibang ginawa kundi ang makiramdam at mag-isip kung paano siya makakaalis sa bahay na yon. Dahil siguradong hindi naman siya papayagan ng mga ito kung sakaling magpaalam siya ng maayos. Nang sumunod na araw, ay pinalinisan muli sa kanya ni Manang Sita yung silid ng morgue, na habang kausap niya ito, ay talagang alerto siya at kanyang pinagmamasdang mabuti ang bawat
ikinikilos nito. Dahil malakas ang hinala niya, tama ang kanyang kutob, naaswang nga ang mga ito. At tulad ng dati, ay nagkalat na naman ang tilamsik ng mga dugo. At parang napagtatagpi-tagpi na niya ang mga nangyayari sa bahay na iyon. Hinala niya ay kinakain ng mga ito yung mga patay na pinapaserbisyuan sa kanila. Kinakain nilang laman loob ng mga ito at pinapalitan ng bulak. Kung kaya pala ang daming bulak na naroon. Naiiyak na si Tia sa sobrang takot. Kailangan niya talagang gumawa ng paraan para makatakas mula sa bahay na yon. Kinahaponan ay ipinalinis na muli ni Manang Sita sa kanya yung sala sa itaas. Dahil darating na naman yung guro ng mga bata kinabukasan. At matapos niya iyong malinisan, ay pinagpahinga na siya ni Manang Sita. Nang sumunod na araw, nang dumating yung guro ng mga bata, ay kanya pa itong sinamahan papunta sa itaas. At nang mag-uumpisa ng mga ito, ay iniwan na niya sila. Pero wala pang isang oras ang nakalilipas, ay bigla na lang niyang narinig yung mga nakakakilabot na tunog ng mababangis na hayop. At nagmumula iyon doon sa itaas. Pagsilip niya sa kanyang pinto, ay nakita niya nagmamadali si Manang Sita. Kung kaya sumunod din siya. At nanlaking kanyang mga mata sa nasaksiyan. Dahil naabutan nilang nilalapa na nung tatlong bata yung kanilang guro. Wakwak ang tiyan nito at wala ng buhay. Sarap na sarap sila habang pinagtutulungan nila itong kainin. Nakakatakot ang kanilang mga itsura. At napatunayan ni Tia na totoo nga ang kanyang kutob tungkol sa mga ito. At nang tatakbo na sana siya papalik ng kwarto, ay bigla naman dumating si Manuel. At kanya pa itong nakasalubong. Hinawakan siya nito sa braso. At sinabihang huwag tumakbo. Dahil lalo lang siya nga habulin ng mga ito. Galit na galit si Manuel dahil sa nangyari. Kanyang pinagalitan ng mga ito, pati na si Manang Sita. Umiiyak naman sa matinding takot si Tia Silvia. Pinarusahan ni Manuel yung tatlong bata na nalaman niyang hindi pala tunay na anak ang mga ito, kundi mga anak sila ng kanilang mga trabador noon sa kanilang probinsya. Napatay ang kanilang mga magulang ng taong bayan nang sugurin ng mga ito yung kanilang asyenda. Hindi pinalad na makatakas ang magulang ng mga bata dahil sa isinakripisyo ng mga ito ang kanilang mga buhay para makatakas sila Manuel. Kung kaya, inampun na lang niya yung mga bata at itinuring na parang mga tunay niyang anak. Ngunit matitigas ang mga ulo ay hindi kayang pigilan ng mga sarili sa pagkain ng sariwang karne at pag-inom ng sariwang dugo. Ayaw magtiyaga at madaling magsawa sa pagkain ng patay. Nagpatuloy pa si Manuel at ikinuwento nitong lahat ng tungkol sa kanila. Kaya nalaman ni Tia Silvia ang maraming bagay tungkol sa mga ito. Nalaman din niya nang aminin mismo ni Manuel na yung mga patay na dinadala sa kanila ay kanilang kinakain ang mga laman loob, habang yung mga patay naman na walang kumukuhang kamag-anak ay kanilang kinakain na lahat. At yun daw yung nakita ni Tia Silvia nung nagdaang gabi na kanilang nilalantakan, na ikinagulat niya yung ipinagtapat na yun sa kanya ni Manuel, pagkat alam pala nito na nakasilip siya sa kanyang bintana. Nakita pala talaga siya nito nang bigla itong lumingon. Sila pala yung mga aso. Nakiusap si Tia Silvia kay Manuel na kung maaari
ay uuwi na siya sa kanila. Inamin niyang natatakot siya sa kanila at pakiramdam niya ay hindi talaga siya ligtas at baka matulad raw siya doon sa guro. Nagmakaawa siya sa kanila. Nagulat si Tia na magsalita at nagdesisyon si Manuel. Sinabi nitong papayagan niyang makaalis si Tia. Ibibigay raw niya ang kalayaan nito at makakalabas mula sa kanila ng ligtas. Pero meron siyang hinihinging kondisyon. Mahalaga na wala nang iba pang makakaalam tungkol sa kanila, pagkat nais nitong manatiling lihim ang kanilang sikreto at ayaw rin niyang may makaalam na iba tungkol sa nangyari doon sa guro. Panay naman ang pagtango ni Tia Silvia. Nangako siya sa kanila na walang sino ang makakaalam ng mga bagay tungkol sa mga ito. Wala siyang ibang pagsasabihan. Ang gusto lamang niya ay makauwi na sa kanila. Umalis sandali si Manuel. Pagbalik nito ay mayroon itong iniabot sa kanya. Pera. Binigyan siya nito ng malaking halaga kapalit ng kanyang pananahimik at sa pagtatrabaho niya ng ilang araw sa kanila. Nagpasalamat naman sa kanila si Tia Silvia at sinabing magiging tapat siya sa kanyang pangako. Pero hindi nagawa ni Tia na mailihim ang lahat ng ito dahil ikinuwento niya sa amin. Pero sabi niya, matagal na panahon na bago niya ito naikwento sa iba. At yan po, Sir PB, ang naging karanasan ng tiyahin namin sa mga aswang. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.